Excuse me, there's a Honda Civic parked on the alley. Gray one, gray black. It's your window is open. Your window is open. Bukas na ang parking lot. Parking lot is open. YMCA. Good morning. And Christ is risen. He's risen indeed. Buhay si Kristo. Jesus resucitada. Amen, amen. We will be starting in 5 minutes. Make sure meron kayong mga bulletins ninyo. At kung kayo'y giniginaw, maraming kumot sa office. Okay. Okay. So we'll be starting in 5 minutes. Make sure that you are okay and warm. So purihin ang Panginoon. Mag-umpisa tayo in 5 minutes. Okay for 5 minutes? You can do 5 minutes. Palos. Standing room only. I think it's... Walang sensor eh. Automatic. Automatic ba ito? Pag ilang mainit. Hindi ka na. Ito yata ang oras. Pasarap. Three minutes ba? YouTube ba ito? Or YouTube, Facebook? Late yun, late. Replay. Sa YouTube, kinukuha yun sa Facebook. Pero, internet. Kasi, Facebook mawawala pala after naman. Kaya kailangan ito. Okay pa na gano'n. Nag-subscribe.
Good morning. Welcome everyone to the Easter Sunrise Tagalog worship service. Those worshiping in person and those on Facebook Live. If you please stand for our reading for our call to worship. Praise the Lord, O my soul. O Lord God, you are great. You are clothed in majesty. May my meditation be pleasing to him, as I rejoice in honoring and praising him. Give thanks to the Lord. Call on his name. Make known among the nations what he has done. Praise and In glory, glory, wisdom and thanks, honor and power and strength be to our God forever and ever. Amen. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, maraming salamat po sa umagang ito na inyong ibinigay sa amin. Dakila ka, O Diyos. Samahan mo kami sa umagang ito sa aming gagawing pagsamba at pagpupuri sa iyong pangalan, Panginoon. At dalangin namin na ihanda mo ang aming mga puso at isipan para sa pakikinig ng iyong mensahe na dadalhin sa amin ng aming pastor. Ingatan mo po ang aming mga kapatiran na papunta pa lang dito, Panginoon. At dali mo po, Panginoon, sila dito ng ligtas, Panginoon. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ay umawit sa Panginoon. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is
Purihin ang Panginoon at magandang umaga sa inyong lahat. Good morning! Christ is risen. Buhay si Kristo. Jesus a resucitada. Purihin ang Panginoon. Hindi ko alam kung anong sinabi nyo in response to that. May narinig akong krusado. Si Tita B nandito, but purihin ang Panginoon. Amen? Amen. Napakasaya natin ngayon. Ipapaalala ko lang sa inyo, kung kayo'y giniginaw, magkakaroon po tayo ng almusal maya-maya. Mainit ang kape, masarap ang pagkain. At ay handa po natin yan. Magpapasalamat tayo sa ating mga men sa pangunguna ni Art Lopez at saka ni Noel Amoroso sa pagbaba ng mga upuan dito. Palakpakan natin sila, mga kapatid. At ang mga young people. At magpapasalamat din tayo. We will be thankful for the women who brought the Easter white lilies from Home Depot starting Thursday and putting them here yesterday. And here we have to thank Lorna Reyes and Lynn Custodio together with Flam Jamir. Purihin ang Panginoon. And we welcome everyone who have come. And nakikita ko yung mga tropa ng yung mga lahi ni Nanay Pita. Ang mga kamit. Purihin ang mga kamit. He kamit. So, tayo mga kamit. Ayan. Purihin ang Panginoon. Amen. Purihin ang Panginoon. At sino pa bang nandito ngayon? Eh, hindi pa. Not yet. Not yet, Hermana Carmena. Okay, not yet. Magpapasalamat din tayo because I'm seeing, kanina nakita ko nasaan na ba? Teka. Ayan, nakita ko ang taga Temecula, ang kapatid na Elsie Cabrales. Welcome. Napakalayong pinanggalingan ito. Amen. Purihin ang Panginoon. At, okay, I guess yun na lang babatiin ko dahil hindi ko na makilala iba At welcome natin ang mag-asawang Bong at Kuya Toti all the way from Miami. And bumalik. We missed you. Gusto lang natin sabihin na miss natin sila. At pinapapasalamat tayo and we welcome Tita V. Cruzado who is here back from the Philippines. Nasaan ba Tita V? Everyone inside, welcome outside. Purihin ng Panginoon. Let me just draw your attention to the inserts ng ating bulletin. Nandiyan po yung dedication page ng ating Easter lilies. As you know, we have solicited and campaigned for the people listed here to donate and buy the Easter lilies so that they can dedicate them to loved ones who passed on and those still alive. So let us thank them for their generosity. They can bring this home after the worship service. And also, let me just say that we will be having the Galilean breakfast later on. And also, later on, we will be having the first ever Easter fellowship after the breakfast. And that will be headed by Beth Dominguez, Kathleen Prado, and Elder Oying Paredes. After that, we will be having the service at 9:30, and praise be to God, we can all join there. Later on, we will, just a reminder, we don't have any Vesper worship service today, and also no Sunday school to give way for family reunions and for you to be coming together for Easter get-together with friends and family. Meron pa ba akong nakalimutang announcement? I think we will be expecting the preaching of Pastor Doms later on, Purihin ang Panginoon, and Tanging Handog ni Kathleen and Jean Sanchez mamaya. Okay, so we will be having now to hear the Word of God read in 3 languages, one first in English, the next in Spanish, and the next in Tagalog. Reading the Spanish word
Nandiyan ba si Carlos? Is Carlos Vega here? Then we will have Hermana Carmen to read that for us later on. Okay. Let's all stand for the reading of God's Word. Our scripture reading for this Easter sunrise service comes from the Gospel according to John chapter 20, verses 11 to 18. Jesus appears to Mary Magdalene. Now Mary stood outside the tomb crying. As she wept, she bent over to look into the tomb, and saw two angels in white, seated where Jesus' body had been, one at the head and the other at the foot. They asked, "Woman, why are you crying?" "They have taken my Lord away," she said, "and I don't know where they have put him." At this, she turned around and saw Jesus standing there, but she did not realize that it was Jesus. He asked her, "Woman, why are you crying? Who is it you're looking for?" Thinking he was the gardener, she said, "Sir, if you have carried him away, tell me where you have put him, and I will get him." And Jesus said to Mary. She turned toward him and cried in Aramaic, "Rabboni, Rabboni," and this means teacher. And Jesus said, "Do not hold on to me, for I have not ascended to the Father. Go instead to my brothers and tell them, I am ascending to my Father and your Father, to my God, your God." Mary Magdalene went to the disciples with the news, "I have seen the Lord." And she told them that she had said these things to her. El Señor los bendiga, hermanos. God bless you. La palabra del Señor dice así: los discípulos regresaron a su casa, pero María se quedó fuera, llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles, vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y el otro a los pies. ¿Por qué lloras, mujer?, le preguntaron los ángeles. «Es que se han llevado a mi Señor. No sé dónde lo han puesto», le respondió. Apenas dijo esto, volvió la mirada y allí vio a Jesús de pie, aunque no sabía que era él. Jesús dijo, «¿Por qué lloras, mujer? ¿A quién buscas?». Ella, pensando se trataba del que cuidaba el huerto, le dijo, «Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto y yo iré por él». María dijo, «Mira», dijo Jesús. Ella se volvió y exclamó, «Rabboni», que en hebreo significa maestro. Jesús le dijo, «No me detengas, porque todavía no he vuelto al Padre. Ve más bien a mis hermanos y diles, vuelvo a mi Padre, que es Padre de ustedes, a mi Dios, que es Dios de ustedes». María Magdalena fue a dar la noticia a los discípulos. «He visto al Señor», exclamaba, y les contaba lo que él le había dicho. Esta es palabra de Dios. Manatili tayong nakatayo sa pagbasa ng salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos na pagbabasihan ng ating sermon ngayong linggo ng muling pagkabuhay ni Jesus ay hango sa Ebanghelyo ayon kay Juan, Kapitulo 20, talatang 11 hanggang 18.
nagpakita si Jesus kay Maria Magdalena. Si Maria ay nakatayong umiiyak sa labas ng libingan. Habang umiiyak ay umuko siya at sumilip sa loob. May nakita siyang dalawang anghel na nakadamit ng puti at nakaupo sa pinaglagyan ng bangkay ni Jesus. Ang isa'y sa gawing ulunan at isa na may sa paanan. Tinanong nila si Maria, "Babae, bakit ka umiiyak?" Sumagot siya, "Kinuha nila ang aking Panginoon at hindi ko alam kung saan nila inilagay." Pagkasabi nito, napalingon siya at nakita niya si Jesus na nakatayo roon, ngunit hindi niya nakilalang si Jesus iyon. Tinanong siya ni Jesus, "Babae, bakit ka umiiyak? Sino ang hinahanap mo?" Akala ni Maria, ang kausap niya ay hardinero, kaya't sinabi niya, "Ginoo, kung kayo po ang kumuha sa kaniya, pakituro nga po ninyo sa akin kung saan ninyo siya inilagay at kukunin ko." "Maria," sabi ni Jesus. Humarap siya at kaniyang sinabi sa wikang Hebreo, "Rabboni," na ang ibig sabihin ay guro. Sabi ni Jesus, "Huwag mo akong hawakan sapagkat hindi pa ako nakakapunta sa Ama. Sa halip, pumunta ka sa aking mga kapatid at sabihin mo sa kanila, Naakyat ako sa aking Ama at inyong Ama, sa aking Diyos at inyong Diyos." Kaya't si Maria Magdalena ay pumunta sa mga alagad at ibinalita sa kanila, "Nakita ko ang Panginoon," at sinabi nila sa kaniya ang mga sinabi sa kaniya ni Jesus. Pinagpala na tayo ng Panginoon sa pagkabasa at pagkarinig ng salita ng Diyos. Nasa likod po ang lyrics na kinakanta natin. Magandang umaga po sa bawat isa. Maraming salamat po sa inyong pagdalo sa umagang ito, sa pagdiriwang po natin ng ating pong Panginoon na siya po ay muling nabuhay na maguli. Habang tayo po kanina ay umaawit ng magagandang awit at masisiglang awit, para tayong giniginaw, ano ho? At totoo naman talagang maginaw.
Pero habang tayo umaawit, makikita po natin na mayroon indayog ang ating mga puso sapagkat ang Diyos natin ay buhay. Hallelujah! So sa umagang ito, ako po ay nagpapasalamat din sapagkat kayo po ay kasama ko sa umagang ito. You are welcome. Sa lahat po ng mga inanyayan sa umagang ito, nagpapasalamat po kami sa inyo sapagkat kayo po ay nakasalo po namin sa isang masayang pagtitipong ito na tayo po ay nagdiriwang sa ating pong sinasamba, nilulunggati, pinapasalamatan, pinapupurihan na ang ating Panginoon ay buhay. Palakpakan po natin ang Panginoon. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos, tunay nga po na kayo po'y buhay sa aming pong mga puso. Kinikilala po namin ang iyong kadakilaan, ang iyong pagka-Diyos, ang iyong pagiging makapangyarihan sa lahat. Kayo lamang po ang tanging tagapanguna sa lahat ng founder, Panginoon, ng mga relihiyon. Kayo lamang po ang tunay na nabuhay na maguli, na nalibing at nabuhay, Panginoon. Salamat nga po sapagkat ito po ay inyo pong inimpart sa aming mga puso. Nagpakilala kayo sa pamamagitan ng iyong mga salita. Kaya po patuloy po namin binubuksan ang aming mga puso sa umagang ito na matutunan po namin na mag-level up sa aming buhay pananampalataya upang lalong makita ang kinang, ang ningning, ang liwanag na kayo mga po ay tunay na Diyos at buhay sa bawat isa. Salamat nga po, Panginoon, sa umagang ito. Salamat nga po sa bawat isang naririto at sa iglesyang ito, Panginoon, at ganoon din po sa mga nakapaligid sa lugar na ito. Tunay nga po na pagpalain mo, buksan niyo po ang kanilang mga tahanan upang maranasan nila, O Diyos, ang iyong pong pag-ibig, pagpapatawad, pagliligtas, Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Sa atin pong binasa sa umagang ito po ang ating pong tatalakayin at pagbubulayan, Pinamagaton ko po itong mabuting balita, good news, sapagkat ang ating Panginoon ay nabuhay na maguli. Ito po yung mabuting balita na dapat po natin ihahayag sa bawat isa. Sabi nga ni Apostol Pablo, ikukot ko po sa Roma 1:16, I am not ashamed of the gospel, because it is the power of God for the salvation of everyone who believe, first for the Jews and for the Gentiles. Kaya po tayo nagsiselebrate ng Easter. Ito po ay isang pagdiriwang, pagpapakita na tayo po ay nagpapasalamat na ang Panginoon natin ay buhay. Kaya dapat po tayo maging masaya. Dapat po natin makita ang ginawa ng ating Panginoon sa bawat araw sa ating paglalakbay sa buhay na ito. Ano po ang ginawa ng Panginoon? Nakita po natin nung Semana Santa, sa 5 araw na yon o 6 na araw na yon, ng paghihirap ng ating Panginoon, Jesus Christ suffered. Naghirap ang Panginoon dahil sa akin at sa inyo. Ang Panginoon ay napako sa krus dahil sa akin at para sa inyo. Nalibing ang Panginoon at nabuhay na maguli dahil sa iyo at sa akin. Salamat po dahil ang Panginoon ay Diyos na buhay. At ano pa ang ginawa ng Panginoon? Jesus Christ defeat the giant. Pinagtagumpayan ng Panginoon ang higanteng ito. Sino po ang higanteng ito? Una po, si Satan. Pangalawa, ang kasalanan. At ang kamatayan. Ito po ang ginawa ng Panginoon. Jesus defeat the giant who give us hope, salvation for eternal life. Ang celebration ito sa umagang ito po ay isang pagpapakita ng ating Panginoon, the fulfillment of God's promises
God's plan for all humanity, for all people, sa ating sangkatauhan. Ito po ang layunin ng Panginoon. Kaya po, makikita po natin yung salitang resurrection. Jesus is risen, Tatlong bagay lang, o ilang bagay lang na mga katotohanan, mga katibayan, kung bakit si Jesus ay nabuhay na maguli. Una po, sabi doon sa John chapter 20, 11 to 18, the tomb that has been sealed, guarded, was found open, empty. According to Matthew chapter 28, 5 to 6, and Luke chapter 24 verse 3. At sa Lucas, sa John naman po, sinasabi doon, walang empty, kundi nandun ang dalawang anghel sa loob ng libingan. Pero buhay ang naroon sa loob ng libingan na yon. So nangangahulugan na ang Panginoon ay buhay. Jesus Christ is risen. Jesus Christ is Lord. Jesus Christ is our King. So nagpapakita na ang ating Diyos, ang iyong Diyos at ang aking Diyos ay buhay at makapangyarihan sa lahat. Amen po ba? Amen. Kaya tayo po ay nagdiriwang, nagpapasalamat, nagre-rejoice sa Panginoon sapagkat tayo po ay may pag-asa. Makikita po natin sa buhay ni Maria kung gaano kamahal si Jesus. Madaling araw pa, parang kayo. Hello? Parang si Maria, At yung mga alagad na madaling araw pa, talagang tinitingnan nila kung nandun nga ang ating Panginoon. Buhay. Totoo. Naganap, nangyari. Fulfilled. Tagumpay. Kaya tayo nagdiriwang, sapagkat si Mary, na-experience niya yung pagmamahal ng Panginoon din. Naranasan ni Mary yung pagpapatawad ng Diyos. Naranasan ni Mary yung deliverance from the bondage of sin and demonic activity na pinalaya ng ating Panginoon. Kumusta po tayo? Naranasan na po ba natin yung ginawa ng Panginoon sa ating mga buhay? Masaya po ba kayo? Happy ba kayo? Pumalakpak nga yung happy sa Panginoon para hindi giniginaw. Pangalawang bagay na makikita natin ang katotohanan ito, mga pruebang ito. Pangalawa, yung eyewitness, nakita mismo ni Mary. Ang Panginoon, sabi niya, buhay ang Panginoon. At hindi lang nakita ni Mary, narinig niya ang tinig ng Panginoon, the voice of the Lord. Na-recognize niya, sabi niya, Rabboni, Master, Teacher. Kinikilala niya po yun, my shepherd. Parang gano'n, Naging eyewitness si Mary. First na babae, na siya mismo ang unang nakakita personal ang Panginoon. Inyo na po bang na-meet personal ang Panginoon? Nagkaroon na po ba kayo ng personal connection sa Panginoon? Na dinala sa iyo ng eyewitness ng ating mga manggagawa ng Panginoon. So ito po yung prueba ng katotohanan. Sabi nga po ng 1 Corinthians 1:18, kukot ko po, for the preaching of the cross is to them that perish, for the message of the cross is foolishness
to those who are perishing, but for the believers. But to us who is being saved, it is the power of God. It is the power of God. Ito yung kapangyarihan ng Diyos. Kung kaya tayo nagpapatuloy sa pagtalima sa ating Panginoon, dahil ito po yung kapangyarihan inimpart sa atin ng Panginoon. Without God, wala po tayo magagawa. Mananatili pa rin po tayo doon patay. Pero si Jesus po buhay. Pangatlong katotohanan na makikita po natin, the resurrection changed life. Tingnan niyo ho yung katabi niyo. May binagong buhay na po ba? May resurrected body na ba? Wala pa naman, ano ho? Pero mayroon pong resurrected soul na ho, na binago ng Panginoon. Kaya nga po na-recognize ang Panginoon ni Mary. Kaya sinabi niya, wag mo muna akong hawakan. Kasi para nakita ni Mary yung parang yung natural pa rin si Jesus. Pero nagbago na, nag-change na ng world. Spiritual world. Kaya nung tayo po ay sumusunod dati sa Panginoon, parang hindi nababago. Pero nung nagbago na tayo ng tunay sa Panginoon, mayroon pagbabago. Yung imahe ng ating buhay pagkatao, Kaya sa nasabi nga po ng Korinto, again, i-quote ko po, ganito, and if Christ has not been raised, your faith is futile. You are still in your sin. Salamat sa Panginoon. Dahil hindi po tayo mananatiling patay. Bubuhayin na maguli tayo. Mararanasan natin, we will experience the resurrections of Christ. We will experience the risen Christ in our lives. Because God, Jesus is God, the living God, the omnipotent God, the Savior of the world. Ito po yung ating pag-asa. Bakit tayo nagtitipon ngayon? The church exists. Ito po yung katotohanan na mga prueba, kung bakit ang iglesia ay nagpapatuloy dahil sa ating Panginoon na siya'y buhay. Anong pangako ng Panginoon doon sa Acts chapter 1, verse 8? Anong sabi doon? You will receive power of the Holy Ghost. At sabi pa ng Panginoon, sabi sa Hebreo, I will never leave you. Hindi ko kayo iiwan, hindi ko kayo pababayaan. Ang resurrection ito, ang pagkabuhay na maguli ng Panginoon, ito po ay yung ating pundasyon. Ito po yung ating katibayan. Kaya sinasabi nga po doon, Jesus is the rock. Hindi matitibagan ho. Ano pang sabi ng pundasyon ng church? Sa Acts chapter 4 verse 12. Ganito rin po ang sinasabi, kay Kristo lamang matatagpuan ang kaligtasan. Kanino raw po? Sa kayamanan po ba? Sa kagwapuhan po ba? Sa mga material na bagay po ba? Sabi po doon, kay Kristo lamang matatagpuan ang kaligtasan sapagkat sa silong ng langit, ang kanyang pangalan lamang ang binigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. Salvation is found in no one else. For there is no other name under heaven given to men by which we must be saved. Si Muhammad po ba? Hindi. Tanging pangalan lang na Jesus. The only name. Your name is Jesus.
Your name is Emmanuel. Yun ang sinasabi ng Biblia, ano? Your name is holy. Your name is higher. Your name is great. Your name is faithful. Your name is healer. Kaya sinabi sa John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Mga kapatid, ang ating Panginoon ay buhay. At inimpart ito sa bawat isa sa atin. At kailangan po natin mag-level up, tumaas yung ating buhay pananalig, buhay paglilingkod, buhay na sumusunod at tumatalima sa Panginoon. Ito lamang po yung ating pag-asa. At sa ating mga buhay, mararanasan din po natin the power of resurrections of Jesus Christ. Hindi po natatapos ang kamatayan po ang hindi katapusan. Hindi po yun ang katapusan. Si Jesus Christ na buhay na maguli. Magpapatuloy po yun. Yung minana natin na ito, na galing sa Panginoon, magpapatuloy ito hanggang sa kaharian ng Panginoon. Makakapiling natin ang Panginoon. Malungkot pa rin ba tayo? Dapat po tayo masaya. Sapagkat alam natin ang ating patutunguhan. Maaring sinasabi ng ibang nakakakita sa atin, bakit tayo laging masaya lagi? Mayroon bang ganyan yan sa ulo? Magpasalamat tayo sapagkat ang ating pinaglilingkuran ay buhay na Diyos at nangako sa bawat isa, your name was written in the book of life. Kaya sinabi ng Panginoong Yesus kay Maria, pumunta ka sa mga kapatid ko, dalhin ang mabuting balita. Ito rin po ang inaata sa atin ngayon. Dalhin natin ang mabuting balita sa ating kapaligiran, sa ating mga kapitbahay. Ibahagi natin ang ating salita ng Panginoon na siya nga po ay buhay. Ito po ang pag-asa natin, ito po ang ating sandata na katotohanan na dadali natin. Paano mo nasabi na si Jesus Christ ay tagapagligtas? Paano mo nasasabi na ikaw ay pupunta sa langit? Ang salita ng Diyos mismo ang katotohanan po natin. Kaya sa umagang ito, tayo po'y magalak, magpasalamat dahil ang Panginoon ay His name is higher. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa deliverance, sa kasalanan, sa kamatayan. Pinagtagumpayan mo po ito, Panginoon, sa krus ng Kalbaryo. 2,000 taon na ang nakakalipas. At ngayon, Panginoon, kami po ay patuloy na nagtitiwala at umaasa at nananampalataya, nagkukumit ng buhay para sa inyo upang maibahagi din po namin sa iba ang mga salita mong ito. Panginoon, ang aming dalangin, ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu Santo ay mapuspos kami, bigyan nyo kami ng kapangyarihan, bigyan nyo kami ng katapangan, bigyan mo kami ng katagumpayan, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong pong kapangyarihan ito na ibinibigay mo po sa bawat isa amin. Maranasan po namin ito at samahan nyo po kami sa bawat araw upang kami, Panginoon, ay patuloy na maging kagamit-gamit para sa inyo pong paanan, para sa inyo pong kaluwalhatian, for your glory, for your kingdom. Salamat po, Panginoon, sa church na ito, na magningning sa kapaligiran ito, that those who see this church, magkukunbi ka, Panginoon, sa puso ng bawat nakakakita sa iglesyang ito, that they will bring them, Lord, in this place, that they might experience the love of God, the forgiveness of God in this place.
Father God, protect this place so that your name, Lord, be lifted up. Ito po, Panginoon, ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. God bless po. Tayo pong lahat ay tumayo at basahin po natin ang ating pong faith of declarations. Sabay-sabay po natin banggitin at gawin po natin ito na mayroon pong mataimtim na pagbabasa na tayo po ay nagkukumit sa ating Panginoon. Sinabi ni Jesus, ako ang nagbibigay buhay at muling pagkabuhay. Ang sino man sumasampalataya sa akin, kahit mamatay ay muling mabubuhay. At ang sino man nabubuhay at sumampalataya sa akin, ay hindi mamamatay kailanman. Ito ang ating pinanghahawakan at pinagtitiwalaan at dito tayo nabubuhay. Amen. God bless po. Makakaupo na po ang bawat isa. Panginoon.
Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, salamat po sa iyong salita na aming narinig sa umagang ito. Salamat, Panginoon, sa iyong dakilang pag-ibig sa amin. Namatay ka, Panginoon, sa krus ng Kalbaryo upang kami tubusin sa iyong mga kasalanan. Salamat din po, Panginoon, sa bawat isa na naghandog ng kanilang mga kaloob. Dalangin namin, Panginoon, na basbasan mo to at pagpalain at gamitin, Panginoon, para sa ikalalago ng Iglesia. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Manatili po tayo nakatayo para po sa ating huling awit. Christ is risen. Buhay si Kristo. Jesus ang resuscitado. Amen, amen. Purihin ang Panginoon. Meron bang pupunta sa harap upang ipanalangin? Tayo mananalangin at wakasan tayo ng pagpapalang apostol ng kapatid na Pastor Doms. Tayo po ay manalangin. Let us pray. Dear God and Heavenly Father, we thank you for the joy of coming together, for the joy of coming to celebrate your Son, Jesus Christ, who rose from the grave, who has given us eternal life through his rising again.
We thank you, too, Lord, because we can be dismissed from this worship service alive and feeling, Lord God, that joy has come upon us today. We thank you because from now on and since time immemorial, you have loved us and you will love us still. At Panginoon, sa paghiwa-hiwalay namin, tulungan niyo po kaming maunawaan na ang buhay namin ay may kinalaman sa inyo. At ang buhay namin, Panginoon, ay buhay na buhay dahil sa inyong anak na si Jesucristo na buhay para sa amin. At ngayon, Panginoon, sa pagpapatuloy ng araw na ito, nawa ay maging buhay kayo sa mga ginagawa namin at sa lahat ng mga araw pa namin. At igawad niyo sa amin, Panginoon, ang inyong mapagpalang bendisyon. Sa Kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makapag-harap ng walang kapintasan na may malaking galak. Sa nag-iisang Diyos na ating Panginoon na tagapagligtas, ang kapurihan at karangalan at kaluwalhatian ay sumaatin lahat ngayon at magpakailanman. Amen. Purihin natin ang Panginoon, palakpakan natin ang Panginoon. Amen. At ngayon, tutuloy na po tayo sa ating breakfast. We will go now to our breakfast. And if you can, please bring a chair down to the Harold Sides Hall. And if not, someone will bring it for you. Purihin ang Panginoon. Maraming salamat. I'll see you there. We'll see you there. Maraming salamat, Pastor. Purihin ang Panginoon. Amen. My heart of stone was dead to you.